guys, ito ha, ipinagbawal ng Chinese Customs ang pag-aangkat ng mga baboy mula sa Pilipinas, bungsod ng African Swine Fever o ASF. Pero nilinaw ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry or BAIH, walang kasalukuyan na pag-export ng buhay ng baboy ang Pilipinas sa bansang China. May epekto kaya ito sa bentahan ng baboy? Kaya naman, maagang lumarga, Senyora Mami Chiki sa Agora Public Market sa San Juan. Mami Chiki, kumusta po ang presyohan dyan? Mami, good morning! Good morning po! Sa inyo. Hi, Ian Mark. Hello, Queen Ay. Hello, Maui. Alam mo, pagka si Queen Ay, kala ko ang pag-uusapan namin na ay baka kasi di ba Batangas beef ang naiisip ko. yeah. Naririnig ko yung boses ni Queen Ay. Pero hindi, dito tayo sa baboy ngayon dahil nga nabalitaan ninyo na meron ng ban. At tama ka naman doon, Ian, wala naman po yung epekto sa atin dahil hindi po tayo ngayon nag-export ng baboy, karning baboy sa China. At ang magandang balita, as expected, dahil ito na nga, mainit na summer months, usually mababa talaga ang presyuhan ng baboy dito sa atin. Nandito po ako ngayon sa Agora Market sa San Juan City at iyan po ang i-check natin. Ang sa ating pagkakaalam, tuwing dumadating ang mga pagtag-init, yung itong May, June, July, talaga medyo mababa. At lalo na ngayon napapansin sa merkado na medyo matumal po ang demand. Kaya binababa na rin ang mga presyo ng baboy. Kaya dito po sa Agora Public Market, daanan po natin ang presyuhan kada kilo ng baboy ngayon. Nasa 380 pesos po ang pork chop, ang liempo po nasa 380 rin, lomo, ganun din 380, ang spare ribs nasa 380 din, ang kasim nasa 330 at ang pige at ang giniling parehong nasa 330 pesos din. Ang ribs naman po, ayan, pumapatak po sa 280, pati na rin ang pata 280 at ang maskara 270 pesos naman. So yun po ang pinakamura. At sabi nga natin, mababa na, baka mas bumaba pa. Yan po ang expectation pagdating sa Lunes. Usually, kung tatanungin natin ang ating mga vendor, ano ba si Sir Nilo? Si Sir Erwin. Sir Erwin, hindi na kayo. Maganda umaga. Good morning, kapatid. Tama ba ito binabalita ko na medyo mababa ngayon ang presyo ng baboy? Sa ngayon po, stable pa po ang presyo. Pero by Monday, sabi ng farm, bababa pa ulit. Ayun, nababalitaan nga natin, nabababa pa sa Monday. Sinasabihan kayo ahead of time, ha? Yes, opo. Kayo ba ay diretso sa farm? Yes po. Opo, at yan ang pagkadiretso sa farm, ano po epekto niyan sa mamimili? Masaya naman mga will dahil bumababa ang presyo ng baboy, mamabarat ng karne, lahat po. Okay lang po. Ang vendor, mas nakakakontrol nyo yung... Kumita ng konti, kumita Opo, ng... opo. Kung diretso kayo sa farm, medyo Opo, opo. mas maliit ang kailangan ninyong idagdagan. Ano po? Opo. Yan po. Ano napapansin? Ano bang binibili ng mga mamimili ngayon? Liempo pa rin ba ang paborito? Paborito pa rin po, Ay, yan po, kasim, yan po. Parang liempo din ang paborito mo. At parang ganun po. Kasi Oo, masarap pa, anong luto na? Parang tingin ko magaling ka rin magluto, Erwin. Adobo lang po, okay na. Talaga ba? Anong klaseng adobo mo? Yung tuyo. Tuyo. Adobo Maraming tuyo, bawang. maraming bawang. Parang masarap, ano? So, liempo pa rin ang halos Opo, binibili. ayan kami ang binibili. Oo. May kinalaman din ba yung pagiging matumal? May kinalaman din ba yan sa pagtitipid ng tao ngayon? Opo, so sa pagtitipid ng mga tao, matumal, bisa maraming tira. Hindi, so tumataas ano eh. Oo. So, mataas talaga ang supply, ano? Supply ng ano eh. Oo. So, yung dating mga suki mo, kung bumili, ano ba Marami. typical? Ilang kilo ba usually? Dati mga 3 kilo. 3 kilo. Ngayon, Ngayon, sa kalati na lang po, Ay. titipid. from 3 kilos, nagiging kalahating Opo, kilo parang na ganun, lang. oo. Tapos siguro, yun na nga, parang mas Kaya tingi. pinatataas naman sila po. Oo. Ano pinakamagandang time pumunta dito sa palengke, dito sa Agora Market para makamura at saka makaganda yung makukuha mo? Noong umaga po, mga 5 Ay, 5 hindi a.m. na kayo, mga ganitong oras. Itong oras po, malalo mo. Medyo kumakapal na yung tao. Kanina talagang medyo maluwang kami dito, Maganda. pero ayan, parating na rin sila. Pag weekend, mas madaming tao. Opo, Sabado ulit. Ina-adjust nyo ba yung presyo nyo kapag ka Ay, dumadami? ganun pa rin po. Stable lang po. Dahil yun na inaasahan nila. Opo. So promise mo Monday, ha? Monday, may Monday. Bababa po. Oo. Tapos ito nababalitaan na may ban ang Chinese sa pag-export. Ito ba nababalitaan nyo rin? At minomonitor nyo rin ba yan? Oo, sabi nila ganun. Pero hindi naman namin masyado yun. Oo. Iniisip eh. Meron bang meron bang kinalaman yung presyo ng baboy dahil sabi nga natin mababa. Ito ba sa tingin mo inaapekto rin ang presyo ng iba pang mga bilihin?
pagka mababa ang presyo ng baboy, mas meron silang pambili ng gulay. Halimbawa, Minsan, tumataas din ang gulay. Mababang baboy, mataas ang gulay. ayun, parang ganun Opo, eh. ganun po ang nangyari. Oo nga, so kailangan mo rin bantayan. Opo. Ang presyo naman ng, pinapanood mo rin ba ang presyo ng karning baka? Hindi naman tumataas, cake mo lang mga tapalo ng baka po. Kayo ba? I'm sure pinapansin nyo rin yun di ba? Kayong mga nag-vendor ng baboy, tinitignan nyo rin kung kamusta ang galawan ng presyo ng... Oo, bababa, mataas. Anong balita mo sa manok? Staple dito ang mga manok ngayon eh. Magandang, etong mga panahon na to, maganda talaga mamalengke, Oo, di ba? stable Pabor lang sa sila. atin. Oo. O sige, pero ikaw stay safe dahil umiinit na talaga. Opo, sobrang Kaya init siguro na din ako. mo naka-on yung electric fan mo buong hapon. Okay. Kaya maraming salamat sa iyo, Erwin. Salamat po. Balik sa inyo sa studio. Ayan, Mami Chiki, maraming salamat po. Mga kapatid, Maui David po. Para laging updated sa viral food spots at unique destinations, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.